Pare, lupit mo kanina, Generation of Evolution, pare. Oo, di ba, pare? Ang galing mo din, pare. Sabi ko po, ang inan to, maganda palang puyat tayo na hanggang alas 4, nakakaisip to ng Generation of Evolution. Oo. Tayo yung mga makabagong henerasyon. Oh, sige. Tol Nyolo. Yan nga yung sinasabi ko kanina sa live ko na itutuloy natin dito regarding dyan sa Paxilin. Anong Paxilin? Sabi mo para di ba Paxilin? Paxilin, men. Paxilin. Hayop na yun, Paxilin. Parang ano eh, parang mga rakista. Paxilin, tol, Paxilin. Paxilin. Rock and roll to the world, pare. Mga babayan, bago tayo magsimula, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating kaibigan, kapatid na Virador Pikwa Official. Ayan po ha. Yes, mga babayan. Salamat. Ayan, mag-subscribe po kayo dyan. Lagi po siya nagla-live at lagi po siyang nagre-react sa ating mga nangyayari po sa ating bayan. Ayan po, Virador Pikwa Official. Especially, paborito po natin yung mga kabubuhan ng DDS. Tol, meron ka palang hindi nabati dyan, mga tropa. Oh, saan? Mga tropang kissable lips ni Tol, Ulo. Ayan. Dapat sa mga kissable lips, yung mga labing mamasa-masa. Shoutout po sa inyo. Hindi na ulo latix? Bakit? Hindi na ulo natin, kakissable lips na Tol. Yayariin ka na naman mamaya niyan. Yan na, hindi na daw po ulo natin, kissable lips na. Mga kissable lips, ganun. Wala nang ulo natin, ibay na po ang ulo natin, kissable lips na, okay? Basang-basa ang labi, sabi ni George Sabia. Yari ka na naman yan. Tayo na itong pikwa na to na pagsasasabi. Okay mga kababayan, ito na po mga kababayan ha. Ito, simulan natin to para dito. DOJ recommends cyber raps versus Baligod and 18 witnesses. Ayan po mga kababayan, ito po ay siguro ay sa kaso po ni Uncle Trillanes na nag-prosper na po ang kaso niya na cyber libel. So ibig sabihin po, ayan na nga po yung sinasabi natin, na wala po talagang credibility itong si Baligod at ang 18 kargador. Kung sakasakali pong mapatunayan ng DOJ na guilty sila dito po sa pananirang puri nila kay Antonio Trillanes. Ano masabi mo dyan, Tol? Yon, Tol. Sa tingin ko, Tol, makukonvict itong mga ito, mapapatunayan. Kasi nagdiriwang ang mga DDS na nabasura raw sa Supreme Court. Sinampang kaso ni eto, may panibago itong sa DOJ na i-forward na, 'di ba, itong kaso ng 18 kargador na ito. Ako naniniwala naman ako from the very start, pare, na itong mga 18 kargador na ito walang kredibilidad ito at dapat talaga makulong ito, magdusa itong mga ito kagaya na nilang amo. 'Di ba? Pansin mo, 'di ba, sabi ni Mike Defensor noon, last na namin ito kasi makukulong na pala siya, Tol. Kaya nga wala nang humahawak, Tol eh. Wala nang humahawak sa 18 kargador. At wala nang financer, wala na ring taga-bigay ng script, Tol. Sa isang banda, mga kababayan, itong Attorney Baligod ay isa itong sangkap upang mapatunayan na itong 18 kargador na ito ay lehitimong binayaran. Oo. Para magsalita kung ano-ano laban kay Pangulo, kay Trillanes, at kung kani-kanino pa. At paano ka naman kasi maniniwala? Pusang ina, tignan mo naman ang ginawa nila. Paano ka maniniwala? Sila lang po talaga ang nagwi-witness na iba-iba po ang istorya. Kapag hindi ka po kaalyado nila, ay talagang yari ka. Katulad na lang yung sinakwento natin, yung kay Loren Legarda, kita nyo naman po, bigla po naging kaalyado nila, biglang na-absuelto. Absuelto, nagkamali daw, Tol. Oo, saka makakita ng ganon, di ba? Kaya nga, ito, Tol, mga kabirador, mga karayuma, ito yung sinasabi nating lehitimong at talamak na propaganda ng mga anti-BBM administration. Bakit po?
Kasi nga, ito ay lehitimo na nagpapatunay na walang kredibilidad dahil wala nga pong nailalatag from the very start na ebidensya. Mm. Ano bang nailatag nilang ebidensya maliban sa gawa-gawa nilang maleta? Oh, tama. Wala na, di ba, tol? Wala. Oh. Wala na mga kababayan. Tapos Tsaka nga, nagpakita pa, sablay pa. Nagpakita oh, nakasama si Pangulong Bongbong Marcos, sablay, election, yung election rally, tol. 2022. 22. Na andun sa lokasyon to. Ano yun, doon namigay na maleta. Tama. Oy, maraming salamat kay Ma'am Sisa Marcos. Thank you po. Ayan, kaibigan ko si Ma'am Sisa Marcos, solid loyalista yan, tol. Oo, Oo. solid. Ayan nga po, sama si Picuano. Tsaka nga po ako, gaya ng sinabi ko sa inyo, naniniwala ako na ang 18 Cargador po ay hindi po makakatayo sa korte. Unang-una po, hindi po sila may direct information o may direct knowledge Oo. regarding control. Kumbaga, second hand information na po sila dahil sila mismo aminado po na sila po ay tiga-deliver lang ng flood control money. So, hindi po sila kailangan sa korte. Ang kailangan po doon, if ever, ay si Saldico. Di ba, pare? Correct. Oh. Tsaka, yun talagang mga secondary, mga kababayan, yan po ay pwedeng kwentong ano lang yan eh. Kwentong pagong, ika nga. Oh. Hindi uusad. Oo, Tama. hindi uusad. Galing Yung kwentong pagong lang yan eh. Yung alam nyo yung pag-andar ng mga bato nila ng akusasyon, hindi talaga uusa dahil nga po, wala po silang credibility as a second opinionator. Opinion nila yun eh, parang lumalabas, opinion na lang nila yun na nag-deliver kami sa ganito na hindi mo masasabing witness ka or star witness ka dahil bakit nga po? Dahil unang-una wala kang matibay na ebidensya na batay sa iyong kwento. Tama. For example na lang, ako nag-deliver ako kay Paring Yolo. May transaction si Paring Yolo ng mga illegal na nakaw na saging. For example, na saging na saba, i-deliver, na-deliver sa akin ni Bossing. Ngayon, deliver mo tong epektos na nakaw na galing kay Aling Memang. I-deliver ko ngayon. Ngayon, wala akong idea kung ano ito eh, 'di ba? Kayo may transaction ng bossing ko. Ngayon, pagka may tendency na pwede ko maghinala na hindi pala saging ito. 'Di ba? Kasi bawal kong buksan eh, 'di ba? Ito pala ay for example, ano kaya to eh? Condom kaya to, 'di ba? Yung mga ganon. 'Di ba? Pwede kong sabihin eh, na ito po Boss Nyolo. Kunwari meron pang tao si Nyolo na secondary na magre-receive nung saging. Ngayon, hindi rin pwede maging witness yung tao ni Paring Nyolo. Diba? Tama. Kasi bakit? Secondary na nga lang sila eh. Diba? Wala silang idea kung ano yung transaction na yun. Yes. So, ang may kinalaman lang, ikaw at ako. Diba? Ganun yun. Ganun po ang nakakatuwa daw magkwento si Pikwa. Puto. Siyempre, matalino po yung kaibigan ko na yan. Ayan. Mamuela ni Iba. Matalino po yan. Yun po. Di ba, tol? Ganun yun eh. Parang for example, alangan na sabihin mo, nakita ko si Manong Chabit. Anong ginagawa? Nakita ko, tumitira ng babae dun sa ilalim ng Quiapo. Diba? Hindi ko pwedeng sabihin na gano'n, na nakita ko lang. Kailangan meron akong pruweba eh. Parang kumbaga, anong pruweba mo? Meron po akong may naiwan na bulbol dun sa sir. Pwede po natin pa-check up ito sa, ganun ba, di ba? At least meron kang katunayan sa DNA kung papasok, di ba? Tama. Ganun. Hindi, parang halimbawa, parang to simplify, nakita ko pinipinger si Sulaika. Ano sabihin ng korte? Paano mo nakita Nyolo na wala akong alam. Ang makakapagpatunay si Sulaika at si Sara. Tama. Ganun yun. Ito tol, itong 18 Marines na ito or 18 Gador na ito, makukulong ito dahil nga meron silang intention na magsinungaling. Kasinungalingan kasi wala magpapatotoo dun sa sinasabi nila eh. Walang titindig na ebidensya. Ito daw, tol, medyo papasok na naman tayo sa English. Siguro kaya mo na to.
Sir Yolo, please walk us through on ombudsman implicating Kong Martin. Kaya mo na yan, tol. Unahan mo na. English yan, tol. From the Ah. US yan yata. Si Lito Flores. First Lagi of, nagpapa... first of all, regarding on that matter and that issue, okay, let's highlight on that particular issue about Kong Martin. Okay, so pass all, pass. Ikaw muna. It's your turn, para. Aray ko. Basta gano'n na lang yon, Lito Flores. Napahirapan mo kami. Alam mo namang ano kami. Oo, pagka Bakit lang si Lito Flores? pag naumpisan pa naman kami sa English yan non-stop Wala kami. katapusan Ayaw yan. namin, oo. Maraming hindi rin makakaintindi, tol. Oo. Kahit ano gusto mo, may walk us through, kahit i-treadmill through, running through, run to you, Drive-thru. drive through, leche. Buti hindi nilagyan ni true coma di ba? True coma. Ito na po, tumako naman po tayo dito. Ito, bago natin talakayin yung Paksulay ka, malapit na po. Ito po, palas to BP Sara. Why hide Sal and the core answer to wealth question? Ayan po mga kabayan, ako na muna. Ganito po, nagtatalong po ngayon ng palasyo ang ating Yusek Claire Castro. Bakit mo nga naman talagang itatago po ang SALN? Tandaan po natin, ang SALN po, ginawa po ng ating sa gobyerno para po maging basihan, para po sa transparency, at para po sa kaalaman ng mga ordinaryong taong bayan. Tandaan po natin mga karayuma, mga kababayan, mga kabirador, ang mga politiko po ay wala pong karapatang magtago sa atin sapagkat sila po ay pasweldo natin. Para pong empleyado ninyo, kung meron po kayong company, hindi po pwedeng pinagtataguan ka ng iyong mga empleyado or mga pinapasweldo. Kailangan po bilang boss, tayo po ang boss, alam po natin ang ginagawa nila dahil pera natin ang ginagamit nila. Pero si Sara Duterte po, talagang proud na proud po ang mga lugan DDS na dapat daw hindi daw chine-check ang SALN ni Sara, dapat lang ang ginagawa raw po ay 2022 lang i-check ang SALN, dapat daw po may exemption. Tandaan po natin mga kababayan, mga kabirador, hindi po natin kailangan bigyan ng exemption ng SALN. Ang SALN po ay importanteng bagay sa ating mga gobyerno. At pag tinatago nyo po yan, ay may siguradong anomalya. Di ba, Pikwa, Tol? Totoo, Tol. Totoo. Ito pasimple natin, mga kababayan. Para mas malinaw po sa mga DDS na mga hindi makaintindi kung bakit kailangan isa publiko yung SALN ng isang government official or isang senador, kongresista, presidente, vice president. Lahat po yan, obligado sila. Bakit po? Example, di ba tayo yung boss, okay, ng isang negosyo. Ang negosyo natin, Bansang Pilipinas. Sample, yan yung tumatakbo na negosyo natin upang mapaunlad yung negosyo or Bansang Pilipinas. Meron tayong kukunin na isang na isang manager na magpapatakbo ng ating negosyo. Which is po yun, si Pangulong Bongbong Marcos. Meron tayong kukunin na isang assistant manager na which is sino po? Lumalabas si Vice President Sara Duterte. Ganun kasimple yun. Ngayon, since tayo nagpapasahod, tayo may hawak ng kanilang sasahurin, hindi sila po ay magre-remit transparency na yung pinasahod nila sa gabinete, sa kung saan-saan, Office of the Vice President, etc., no, yung kanilang sinasahod, yan po ay kailangan nilang ipakita through SALN sa publiko, sa atin po yun. Okay? Basically, nangyayari yan sa iba't ibang company kasi nga po, mga kababayan, kaya may knowledge tayo dyan dahil ako po ay manager ng isang kumpanya. Naging manager. So, automatically, yung mga nasa baba ko na pinapasahod ko, binibigyan ko ng mga pasahod, yan po ay tineturn over ko dun sa big boss o dun sa may-ari na negosyo at kasama na po yung aking sweldo. Tama. Ganun po yun. That's why we have the operation na transparency, yung mga tawag dito, mga percentage kung baksak ba ang kumpanya or nag-i-improve ba ang isang kumpanya. Ganun po yun, yung ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya isinasa publiko niya lahat, ultimo SALN niya. Pero itong si Sara Duterte, hindi makaintindi ang mga supporter na mga tanga nga, inutil, mangmang,
na okay lang sa kanilang nakawan, okay lang sa kanila na hindi ipakita ni Sara Duterte yung kanyang salin dahil daw pribado, 'di ba Bobo? Tayo nga yung ano negosyante. Tayo yung negosyante rito, tao natin sila. O obligado silang maglabas ng transparency sa atin. O sa isang kumpanya, 'di ba, na lahat nakakakita, walang exempted. O, Tama. ganun po 'yon. O, Tama. kaya ikaw, Dito ka- Sara Duterte, hindi ka exempted, Bobo. Hindi ka special. Aray Ah, ko. hindi ka special dito. Ikaw ay accountable na magpakita ng iyong salin. Tol, sabi wow, good explanation, Pikwa. Kaya mag-like and subscribe na po kayo Yes. kay Pikwa. Oh, Senador Pikwa is official. po mga kababayan. Napakagaling po nito, kaya po sinasama ko to kasi kailangan maka 500,000 subscriber po ito. Oh. 100 lang muna tol, 100. Wag natin sila pressure rin tol. Baka sabihin tayo, yung dalawa na to, pinapressure tayo Aray ko. Yan po In short, gusto sabihin ng ating kapatid, public service is a public trust. Yeah. Paano ka pagtitiwalaan kung nagkakaroon ka ng pagdududa? Paano ka pagtitiwalaan kung ikaw po ay magtatago? Paano ka magpagtitiwalaan kung ikaw ay nagkukuble? Di ba? Correct. Tol, parang girlfriend lang yan sinasabi mo mahal mo ako pero, di ba? Pero hindi mo pinapakita. Ipakita mo. Di ba? Ipakita mo, nakarobas ako Aray ko. Hindi lang puro daldal, di ba tol? Ganun yun. Hindi lang puro sasabi mo, I love you, mahal kita. Hindi, kilala pa lang natin, mahal na kita, mahal mo na ako. Hindi, pakita mo muna, magtikid ka muna dyan. Pagsibak ka ng kahoy, di ba? Hilutin mo ang arthritis ni Lola. Yung mga ganun tipo, di ba? Tawa. Yeah, ganun. Hilutin mo yung kasukasuhan ni Pio Berting. Yung mga ganun, di ba? Yan, tama. Kaya po ang gusto namin sabihin sa inyo. May mga kababayan, ito na tol. Ito na yung pinakahihintay ng lahat, tol. Ito na, pinakahihintay ng lahat. Tapos didiretso na lang po tayo sa Paksulayka. Okay, mga kababayan. Ito na po, mga kababayan. Ito na po ang ating future president. Ipapakita namin sa iyo ng kapatid ko si Pikwa na napakagaling po at napakalupit po talaga. Ito na po, pakinggan muna natin Any talk po about sa Paksilika na balak po itayo sa Pilipinas? Ano? Paksilik? Yung paksilik. Bobo ka! Paksilik? Hindi, mga paksilik ka. Bobo ka! Do you know anything about that? Wala, so I cannot comment on that. Yan po, mga kababayan. Napakagaling. Palakpakan natin ang putang ina. Grabe po, mga kababayan Ano daw? Alam mo tol, pag napapanood ko yan, hindi ko maiwasan talaga matawa. Naaalala ko lola ko Bakit? Takot ako sa pinisilin ng araw Pag nilagay sa sugat. Yung tunog kasi yung paksi. Alam ko tunog pinisilin tol Diba? Tsaka tol, tulog salisili kasi. Aray ko. Alam mo yung mga gawin na banggitin, tunog gamot tol Diba? Parang kulang ano ba yung amoxicillin ba? Ay ba yung tablet, capsule? Aray ko. Dahil no idea ka tol, diba? Ito po, isa na lang po may nagre-request po, isa daw po, hindi nila narinig. Tatahimik muna kami. Any talk po about sa Paksilika na balak po itayo sa Pilipinas? Ano? Paksilik? Yung paksilik. Bobo ka! Paksilik? Hindi, mga paksilik ka. Bobo ka! Do you know anything about that? Wala, so I cannot comment on that. Kita nyo, mga kababayan, ano man sabi nyo ngayon dyan? Mga DDS, paano na yan ngayon, mga kababayan, mga karayuma, Unang-una, mga kababayan, mauna na ako, Pikwa. Sige tal. Number 1 po, ito pong Paksilika, mga kababayan, ito po ay national interest natin. National interest po ito, mga kababayan. Ito po ay benepisyo ng buong Pilipinas na ang Paksilika po pag natayo po sa atin ay napaka-importanteng bagay po at makikinabang po ang ating bansa. Although, ayan po mga kababayan although
ito po ay hindi naman perpekto at marami din pong mga sinasabing pwedeng ireklamo. Given na po yun. Si Sara po hindi niya po alam ang nangyayari at hindi niya po, wala siyang pakialam dito po sa mga pwedeng magbago sa buhay ng ating mga kababayan. Eh dito lang po natin mapapatunayan na si Sara po ay sakim, kupal at walang modong tao. Biro niyo po hindi niya alam yung paksilika. Putik yung anak ko nga po ngayon na 12 years old. Pinapareact sa akin to kung ano daw masasabi ko. Yung 12 years old kong anak, alam, Sara, putang ina ka, hindi mo alam. O, ikaw, Pikwa. Yon. Speaking of kabataan, of kabataan, ang anak ko, no, eto kakarating nga lang galing eskwelahan. Ang anak ko tol na panganay ko is IT, ano siya eh, no, IT yung kinukuha niya. Sabi niya, Daddy, gaano ba ka-effective yung paksilikang pinag-uusapan ngayon? Naging topic daw nila ayun sa eskwelahan. Ngayon lang. Sabi ko, anak, itong paksilika na plano ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, ito ang magtuturo sa inyo na pagandahin ang kinabukasan ng bawat maralitang Pilipino. Kasi kayong makikinabang dito, hindi kami, ng mga matatanda. Kayong mga fresh graduate at kayong mga ngailangan ng trabaho sa mga susunod na panahon. Dahil kayo ang target nito. Yung mga yun sinasabi ko, doon pumapasok yung makabagong henerasyon or evolusyon, no, ng bagong Pilipinas. Oo. Napakaganda po nito mga kababayan sa totoo lang kung iintindi natin bakit po although sinasabi nga ng mga kritiko, no, na may ayaw, sabi nila may mga side effect ito. Common na po yun yung side effect. Pero ano po ba yung reflection nito sa atin? Isa po tayo kasing kulelat na. Sa totoo lang kulelat na pagdating po sa mga ganitong klase na mga AI, mga ginagamit ng mga TV, mga aircon, etc. kung ano-ano pa. Ito po, dito papasok yung mga makabagong instrumento na gagamitin natin dito mismo sa ating bansa. Na hindi na natin kailangan pa na mag-angkat pa kung kani-kaninong Poncio Pilato dyan. Tama. Ang tendency pa nga niyan, mga kababayan, makakabuti sa ating mga maralita. Bakit? Yung hindi maka-afford ng computer, example na lang, dahil mahal, magmumura po. Tama. Kasi wala ng taxi, hindi nadadaan sa port area. Lahat yan, dito na po gagawin yan. Mga sasakyan, mga ano, yung pasilidad na yan, yung paksilika na yan, yan po ay isang generation matter ng mga generation yung isang generation na matter na sinabi mo kanina sa live mo, generation generation of human evolution. Yes! Tama yung tol, tato yan! Diba? Hindi kasi, explain ko po. Totoo po yun. Maganda po yung sinabi ni Pikwa, generation of human evolution. Ganito po ang laki po, ang bigat po ng sinabi ni Pikwa. Kasi tayo po, di ba nag-umpisa tayo sa Nokia. O, tandaan nyo, Nokia keypad. Nagkaroon ng camera. Nagkaroon po ng Android. Nagkaroon po ng iPhone. Yung po yung sinasabi ni Pikwa, generation of human evolution. Ibig sabihin po, human evolution in technology. Ibig sabihin po, kasama po tayo lahat dito sa malaki na naman pong pagbabago. Parang yung sa Nokia, to Android, to iPhone, nasaksiyan po natin ngayon yon. At nakita po natin ang enhancement neto sa ating kabuhayan. Hanggang sa napunta na po kami dito, ngayon, nanonood kayo ng YouTube nyo, yan po yung sinasabi ni Pikwa na generation, human evolution in technology. Yun po ang masasaksiyan natin ngayon. Tama po. Kala mo tinatawanan kita kanina? Nagulat ako. May isip ka palang ganon? Aray ko. Hindi tol, kasi alam mo tol, ayun naman kasi alam mo naman may mga research tayong ginagawa bago natin italakay yung mga bagay-bagay. Oo, madalas ka na magbasa ng ano. Hoy, madalas ka magbasa ng Cerex, di ba? Cerex Encyclopedia. Aray ko. Malalim yung malalim na usapin yan. Pero ito real talk to tol. Real talk to mga kababayan. Alam nyo ba kung sino maaapektuhan lang yan? Yung sinasabi nila negative impact. Ang negative impact lang po niyan sa mga
malalaking negosyante Tama. na namumuhunan dito sa Pilipinas. Yan po ang magiging epekto. Pero pagdating sa ating middle class, maralitang Pilipino, mabababa, nakapulungan, tayo po ang makikinabang, maniwala kayo. Dahil yan po ang target ng gobyerno ngayon. Hindi na natin kailangan na yung mga may utak sa atin na nagbibigay ng solusyon tungkol sa sa pag-andar ng mga sasakyan gamit ang tubig. Lahat yan ide-develop na po yan diyan. Okay? Magagamit po natin yan upang ma-develop ng mabuti yung ating mga inventor dito na nakikinabang lang ibang bansa. Imagine niyo nga, example, yung naka-invento ng sasakyan na drone tol na pwede mong sakyan, sino nakikinabang? Una nakinabang, Australia. USA. Ginawa nila USA sa Australia. yung Pilipinong nag-invento. Instead na tayo, pero kung meron tayong pasilika noon pa, di ba meron na tayong pasilidad na ganyan, na kayang gumawa ng ganyan, tayo ang una nakinabang dyan. Hindi, Diba? ito po yan, mga kababayan. Na-invento po yung computer. Meron din pong side effect. Alam po natin yan, maaaring lumabo mata mo, maaaring magganyan. Ang pasilika po, may side effect po, inaamin natin, hindi po perfecto yan. Maaari pong kumonsumo tayo ng tubig. Maaari pong kumonsumo tayo ng kuryente. Kaya nga po nilalatag sa atin ni BBM ang nuclear power plant. Diba? Doon na papasok yung tol. Welcome, Tol Takero. Nakasalang ka, Tol. Oo, nakasalang ako. Ayan ha. Shoutout ka muna, Tol. Maganda kasi yung topic kaya napakyat si Tol. Oo, napakit ako. Shoutout muna sa mga nanonood. So, medyo may na-internet ko pero ito, saglit lang ako pero kunwari kayo si Alvin the Tourism, di ba? Na-interview nyo si Sara Duterte na nakita nyo nagkamali. Ilalabas pa ba yung video? Hindi. Kaya nga, Sa bobo nga, men. O kunwari, isa pang metaphor. Kunwari si Yolo, in-interview si Vice Presidente Bongbong Marcos, tapos mali-mali sinabi, hindi na ilalabas yan eh. Hindi na, boy. Kaya nga ganyan yan si Alvin Tourism, basta ma-interview niya lang si Sara, di niya na filter kung ito ba yung makakabuti sa kanila sinusuportahan. Importante yung mga... Ito, Tol. Ito, Tol. Katulad natin, namatay yung kaibigan natin si Mima. Nakakausap natin yung NBI, nakakausap natin yung police. Ilalabas ba natin? Hindi. Pinifilter natin, di ba? Natin, boy. Hindi ganun si Alvin. Tanga ka, Alvin. Puro ka kasi patira sa puwet eh. Hindi mo, bro, sorry. For sa content. For the content kayo eh. Basta content lang. Ipopost ko nga yan. Alvin and Tourism ang nagpatalo bilang presidente kay Syra. Putang inang bakla to. Ay, wait lang. Sige na. Mukhang nag-overflow si Takero. Sige, Tol. Salamat, Tol Takero. Yung po yung sinasabi natin, mabalik muna tayo kay Sara bago natin ituloy itong Paksilika. Ganyan po sila mga kababayan for the content. For the kupal content. Sige, simulan mo muna pare. May kukunin lang ako para ma-rebat natin to. Yun nga, regarding doon sa sinabi ni Boss Take, totoo naman eh. Alam nyo mga kababayan, itong mga DDS na ito, talagang kinagatasan lang ang mga Duterte. I-interviewin nila regarding sa ganito, sa ganyan. Pero pag mali, ilalabas pa rin nila. Diba? Alam na nilang tanga yung sagot ng Vice Presidente nila, ni Pulong, ni Baste. Diba? Ilalabas pa rin nila sa social media. Parang ang system ba ganito? Okay lang makahiya ang Duterte, sila naman yan eh. Ang importante, kumita ako. Did you get my point, di ba? Ang importante, kumita ako kasi ginagamit ko lang din naman sila eh. In the end of the day, alam ko naman, di naman nanalo yan si Sara eh. Bakit ko pa aayusin yung yan? Di ba? Ilabas ko na kung ano yung mga dapat ilabas. Gangster, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils resolve for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get crossed later. The